Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Lalaki patay matapos mawala ng malay sa labas ng barangay hall. Biktima, napag-alamang kalalabas lang ng ospital matapos umano siyang hampasin ng kadena sa ulo. Hulikam, dalawang lalaki tinangay ang tricycle ng kanilang katrabaho. Mga lumot, pinagkakakitaan ng ilang residente sa Calayan, Cagayan. At lasing na tatay, bakit kaya nakatulog sa sahig na si Bantay ang katabi at kayakap? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patay ang 45 anyos na lalaki matapos mawala ng malay sa labas ng barangay hall sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Binawian ng buhay ang 45 anyos na lalaki matapos umanong himatayin habang nasa labas ng barangay hall sa Barangay Mangaldan, Pangasinan. Kalalabas lang daw ng ospital ang lalaki matapos masangkot sa isang insidente at kailangan niyang pumunta sa barangay hall para sana sa komprontasyon. Nito lang nakaraang Huwebes, umawat ang biktima sa isang gulo pero hinampas daw siya ng kadena sa ulo. Dinala siya sa ospital pero lumabas din kinabukasan. Ang sospek na humampas ng kadena sa biktima nahuli sa hot pursuit operation pero pinakawalan din noong Sabado dahil sa kakulangan ng ebidensya na magdidiin sa kanya sa sinapit ng biktima. Dahil po yung medical requirements na needed po para sa hindi po nabigay sa amin. Kaya po na-release po siya ng fiscal. Hindi pa malinaw kung ang pagkahimatay ng biktima ay may kinalaman sa naunang nangyari sa kanya noong umawat siya ng gulo. Nagpunta rin ang news team sa barangay hall pero wala kaming naabutan na opisyal ng barangay. Tinungo ng GMA Regional TV ang punerarya kung saan nakalagak ang bangkay ng biktima upang mahingan ng pahayag ang kanyang kaanak pero wala ni isa roon. Kasalukuyan daw silang nag-aayos ng papeles para makuha ang bangkay ng biktima. Patuloy na sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala patuloy rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Sinitang driver ng van sa Benguet na nag-counterflow na diskubreng kolorum at walang lisensya. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Yung gilidan! Mistulang eksena sa pelikula ang habulan na ito sa pagitan ng mga tauhan ng LTO at isang pribadong van sa may bahagi ng Cannon Road. Di huminto sa pagpara ng mga taga-LTO ang van matapos isumbong na nakikipagkarera at nakikipaggitgitan sa isa pang van. Todo harurot ang hinahabol na sasakyan habang nagka-counterflow at walang pakundangang sinasalubong ang mga sasakyan sa kabilang lane na paakyat ng Baguio. Sa isang punto, nakadikit ang humahabol na LTO enforcers at bumaba ang ilan sa mga otoridad para pahintuin pero bigla ulit umarangkada. May concerned motorcycle rider ang nagsumbong na may dalawang nag-aaway na driver na parang road rage. So, huminto yung mama and then itinuro niya, yan sir, yung isa. Kaya minabuti ng mga law enforcer natin na parahin. At yung unang van na yun ay pumara naman, tumabi sa daan. Sabi niya, yun po yung nambubuli sa amin, kinat po kami. Yung van na yan, yung papunta na parating. So, pinara ulit yung van na parating. Ang problema, hindi huminto. Sa huli, hinarang ng iba pang LTO unit ang van pero binangga niya muna ang sasakyan ng LTO bago ito tuluyang napahinto. Pero laking gulat ng mga LTO enforcers nang madiskubre na may sakay palang 8 pasahero ang van. Ang isa, menor de edad pa. Napag-alaman ng LTO na ang driver na nagmamaneho ng ikalawang van wala palang lisensya at may patong-patong ng record na violation. Nahuli na siya noong 2024 pero sa kadahilan na nagkolorum siya. Same violation din na ginawa niya ngayon. Talagang abusado yung driver, pasaway kasi dinidisregard niya yung mga enforcers natin. Marami siyang pwedeng
maaksidente, madamay, maraming pwedeng masaktan. Kasi yung daan na yun, napakakitid eh. Ininquest na sa reklamong resistance at disobedience to a person in authority ang driver. Ang recommendation ko ay revoke na yung license. Kasi may mga natamaan siya, including yung sasakyan namin. Kakasuhan din namin siya ng reckless imprudence, damage to property. Bukod dyan, kasi nagmamaneho siya o nagbabiyahe siya ng van na illegal o colorum, in-impound namin kaagad yung kanyang van na ginagamit. CJ Torida, One North, Central Luzon. Hulikam ang pagtangay ng dalawang lalaki sa tricycle ng kanilang katrabaho sa Kalumpit, Bulacan. Napaandar ito ng mga sospek sa pamamagitan ng pagkalikot sa wiring. Nakita sa CCTV na minamaneho ng isang sospek ang tricycle at huminto para isakay ang kasabwat. Naaresto ang isa sa mga sospek sa follow-up operation sa Bukawi. Nabawi ang motor pati na ang sidecar na ibinenta sa junk shop. Paliwanag ng nahuling sospek, tinangay nila ang tricycle dahil wala silang pamasahe pa uwi. Nagsisisi raw siya sa ginawang krimen. Tinutugis pa ang isang sospek. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Sinimulan ng sementohin ang kalsada sa Herrero Perez, Dagupan City at target na buksan sa mga motorista sa Marso. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sinimulan na ngayong araw ang road concreting project sa natitirang bahagi ng Herrero Perez sa Dagupan City. Ito na ang third phase at huling bahagi ng pagpapataas sa kalsada. Unang sinimento ang kalahati ng kalsada. Nakatakda sa Webes ang natitira pang kalahati. Matapos sementuhin, sasailalim sa 28 days curing period. Yung kanya halos hindi kumasya yung mixer truck, kaya hinati po para hindi kawawa yung mga forms na nilagay natin, tsaka yung mga trabahador din. Kabuang 8 metro ang lapad o lawak ng kalsada, kasama na rito ang magkabilaang drainage canal. Nasa 1 hanggang 2 metro naman ang itinaas ng kalsada. Malaking bagay raw para sa mga motorista sakaling buksan na ang kalsada. Ito kasi ang shortcut o mabilis sa daan papunta sa Perez Boulevard, MH Del Pilar at Mayombo Road. Kasi hindi naiikot pag pupunta ka ng terminal, dito ka na dadanay. Kunwari, pupunta ka ng Kalasyaw, dito na rin. Ayon sa Poso, sa oras na matapos ang curing period ay agad ibabalik sa dating ruta ang public transport vehicle na dumadaan sa lugar. Ang nagiging problema lang namin dyan sa may Rizal kasi yung Herrero Perez is sarado. Pero kung na-open yan, back to normal. Inaasahan sa unang linggo hanggang ikalawang linggo ng Marso, bubuksan sa mga motoristang Herrero Perez Street. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Super Health Center sa Barangay Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan, 90% ng tapos at inaasahang bubuksan ngayong taon. Sudan sa report ni Jubel Fernandez. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon na ng libreng dialysis ang mga pasyente na tubong Kalasyaw, Pangasinan sa ipinatatayong dialysis center sa bayan. Ang dating gusali ng birthing clinic sa Barangay Poblacion East, inaayos upang maging dialysis center. 12 machines po na high definition filtrate po yung darating po sa atin na ipoprovide po ng mga investors, and it's a win-win situation for sa mga taga-Kalasyaw kasi nirerentahan nila yung building, and then at the same time for the Kalasyaw yung mga initial na or priority na mga patients po. Inaasahan na magiging operational ang dialysis center sa huling linggo ng Pebrero o sa unang linggo ng Marso. Ay maganda na po sir dahil makakaroon na ng dialysis center dito sa aming bayan at matutulungan kami ng tulad ko na mahihirap. Samantala, ililipat ang birthing clinic sa ginagawang Super Health Center sa Barangay Dinalawan na malapit na rin matapos at inaasahang magiging operational ngayong taon. Yun po yung magiging nanay center para sa mga taga-Kalasyaw po. As of now, nasa 90% completion na po siya. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Kanya-kanyang kuha ang mga residente sa Kalayan, Cagayan ng mga tumubong lumot o seaweed sa mga bato sa gilid ng dagat. Mabenta raw ito sa palengke. Masarap daw isahog sa sinigang na isda, ihalo sa itlog o di kaya gawing salad. Nakakalaga ito ng 15 pesos kada tipay.
nag-umpisa umanong tumubo ang lumot noong Disyembre. Madali lang manguha ng lumot dahil nakakapit lang ito sa mga bato. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tricycle binangga ang isang kotse sa Santiago, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Hindi na nakauwi ng buhay ang 28 anyos na si Danilo Ocomen, residente ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan, matapos masangkot sa aksidente sa National Highway ng Barangay Olo-Olo Norte, Santiago, Ilocos Sur. Papunta sana sa Abra si Danilo para maglako ng sari-saring paninda noong January 23. Ayon sa PNP, patungong Hilaga ang tricycle na sinakyan ni Danilo habang patimog naman ang kasalubong na kotse. Base dun sa sinabi ng driver ng kulong-kulong ay nag-lock daw itong manibela niya, kaya umagaw siya ng linya ma'am papunta dun sa linya ng kotse ma'am. Naghihinagpis ang pamilya ni Danilo pero aminado sila na aksidente ang nangyari. Masaya. Dapat masaya siya. Lahat ng mga kapatid niya, mahal na mahal niya. Lalo na sa mga magkulalo niya sa akin. Lagi niya sinasabi. Sabi niya pa sa akin, mahal na mahal ko kayo, sabi niya. Ilang araw na naging kritikal ang kondisyon ni Danilo dahil sa matinding sugat sa ulo at katawan. Pero kalaunay pumanaw rin si Danilo matapos ang 2 araw sa ospital. Dinala rin sa ospital ang 3 niyang kasama. Narinig ko nang kumalabog yung yun na doon. Pinulot na ay inaano namin yung mga kasama namin. Kinuha namin, nakita namin, duguan na sila. Tapos sumisigaw na yung isa. Sugatan din ang driver ng kotse. Ayon sa PNP, walang lisensya ang driver ng tricycle. Nag-usap na raw ang magkabilang panig ukol sa nangyaring aksidente. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng kotse pero nagpaabot na raw sila ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng mga sangkot sa aksidente. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Window hours para sa mga tricycle at pedicab plano ipatupad sa Rizal Avenue upang maibsan ang problema sa trapiko. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, tuwing rush hour, isa sa iniiwasan ng Poso Mangaldan ang traffic build-up dito sa may Rizal Avenue. Lalo na sa papalapit na selebrasyon ng Pindang Festival kung saan inaasahan ang doble o triple pa na dami ng mga sasakyan at tao na bibisita dito sa nasabing bayan. Planong ibalik ngayong linggo ng Public Order and Safety Office ng Mangaldan, Pangasinan ang window hours sa ilang sasakyan na dadaan sa Rizal Avenue hanggang Biagtan Street. Layo nitong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Central Business District tuwing rush hours. Okay naman dahil ginawa na namin noon, kaya ibabalik namin for the meantime dahil ito nga sa parating na piyesta medyo matraffic na rin talaga. Gayunman, hindi naman lahat ng sasakyan ay haharangan sa pagpasok dito. Ibalik yung window hour natin which is 8 to 10 ng umaga, bawal munang dumaan yung tricycle at pedicab at sa hapon naman ay 3 to 5. Sa mga oras na ito, iikot ang mga tricycle at pedicab sa Arellano Street. Ang pedicab driver na si Roberto, sinabing hindi naman daw problema sa kanila kung maipatupad ang window hours. Pero may yung mga iba, kawawa naman sila kasi may buhat sila ng mabigat. Hindi sila makakasakay doon. Wala silang sasakyan doon. Ayon sa Poso, pinag-aaralan na raw nila ang posibleng remedyo sa mga pasahero sa mga mall na bahagi ng Rizal Avenue. Ngunit maaari naman daw ang paisa-isang pag-aabang ng mga tricycle at pedicab dito. Samantala, pinapayagan namang dumaan sa Rizal Biagtan Street ang mga pedicab at tricycle na may sakay na PWD, senior citizen at buntis. Pinapayagan din ang vice versa na pagtawid sa De Guzman Street at Sangguniang Bayan Drive.
Chris, bago may sakatuparan ang window hours, isa sa nireremedyohan pa ngayon ng Poso Mangaldan kung saan ipupwesto itong mga tricycle at pedicab na nag-aabang na mga pasahero sa mga mall na bahagi pa rin nitong Rizal Avenue. Yan muna ang mga latest mula rito, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Pagkakabit ng fare matrix at decal sa mga tricycle nagsimula na sa Dagupan City. Narito ang report. Sinimulan na ng Public Order and Safety Office ang pagkakabit ng regulatory sticker o decal at fare matrix sa mga pumapasadang tricycle sa Dagupan City. Halos 3,000 unit ng tricycle ang target ng Poso na makabitan ng regulatory sticker kasama ang mga tricycle na panggabi ang prangkisa. Scheduling ang ginagawa ng Poso sa pagkakabit ng decal at fare matrix para maiwasan ang siksikan o unahan sa pagpapakabit nito. Kunwari, coding mo ng Monday, lahat ng Monday coding, yun ang didikitan. Para hindi sabay-sabay na pumupunta doon at hindi lahat dadalhin yung sticker doon, magkakawalaan. Mahalaga ang decal dahil ito ang basihan na lihitimo ang tricycle. Wala nang huli. Kagandahan dito, nakakapasada ka ng maganda eh. Dahil alam nila na may permit ka. Tsaka kung sakali may reklamong mga pasahero, pwede silang magreklamo. Kunin yung number ng tricycle permit tapos pwede silang magreklamo sa Poso. Bago ang pagkakabit ng regulatory sticker, mano-manong ininspeksyon ng otoridad ang tricycle. Gayon din ang kanilang mga dokumento, gaya ng Mayor's Permit, Driver's License, ORCR, at prangkisa ng tricycle. Target na madikitan lahat ng decal ang mga tricycle unit ngayong Pebrero. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, turista ang bumisita sa Atok, Benguet, pinahiram ng blower sa hinintoang tindahan ng hindi makayanan ang lamig ng lugar. Narito ang report. Sa CCTV footage na ito nakuha sa isang tindahan sa Barangay Ablang, Atok, Benguet, umaga noong January 26. Makikita ang isang lalaking pumasok sa tindahan na tila lamig na lamig. Ilang minuto pa, mapapansin sa video na hindi pa rin makalma sa lamig ang lalaki na umorder daw ng kape sa tindahan. Pero kinabahan daw ang may-ari ng tindahan at kasama niya nang mapansin na lumalala ang lagay ng lalaki. Naglabas ng hair blower ang may-ari ng tindahan at ipinagamit sa lalaki. Sa tulong ng hair blower, naibsan ang nadaramang ginaw ng lalaki. Pinagsasabihan natin sila na magsuot sila ng makakapal na damit at mag-take ng multivitamin. Ayon sa tindera, mula sa Quezon City ang lalaki. May sinat din daw ang lalaki na pinalala ng malamig na panahon. Patuloy na nararanasan sa Atok ang pagbaba ng temperatura dahil sa malamig na hanging dala ng amihan. Posible rin daw na muling maranasan ang pagtama ng andap sa mga susunod na linggo. Kasi dito sa amin, pag pumapalo siya ng below 5 degrees, yan tayo siguradong may frosting dyan. Ngayong araw, pumapatak sa 10 to 24 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet. Patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga turista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ng katawan bago magtungo sa mga pasyalan upang makaiwas sa sakit. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Sa inisyal na pagkilos na nakikita ng Pag-asa, posibleng lumapit yan sa Mindanao at makaka-apekto rin sa Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa ngayon, wala pang epekto ang naturang LPA, pero dahil sa amihan at shear line, makakaranas pa rin ng pag-uulan ang ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan pa rin sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Apayao, Quirino at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Labimpitong grupo ng mga mag-aaral nagpatalbugan sa Street Dance Showdown sa Quezon, Nueva Ecija. Tunghayan sa report. Nagpatalbugan ng 17 grupo ng mga mag-aaral sa street dancing na bahagi ng selebrasyon ng Patimias Ani Festival sa Quezon, Nueva Ecija. Nagpasiklaban din ang mga mananayaw sa kanilang kasuotan at props. Binigyang halaga sa aktibidad ang mga magsasaka na malaking tulong sa pag-unlad sa ekonomiya ng bayan. Ipinagdiwang ang ika-208 anibersaryo ng pagkakatatag ng Ilocos Norte noong Linggo. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyal mula sa iba't ibang bayan sa probinsya.
Bilang bahagi ng selebrasyon, namigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang sektor, tulad ng agricultural inputs na ibinigay sa mga magsasaka sa probinsya. Dinagsa ang grand opening parade ng Pamulinawen Festival sa Lawag City. Umabot ng 3 oras ang parada dahil sa dami ng nakilahok. Iba't ibang aktibidad ang inihanda para sa month-long celebration ng Pamulinawen Festival. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa Sitio Malyare, Barangay San Isidro, Nagilian, La Union, umaga kahapon. Nakita ito ng isang magsasaka na magpapastol sana ng kanyang kalabaw sa madamong bahagi ng bundok sa lugar. Naagnas na raw ang bangkay. Sa investigasyon ng pulisya, napagalaman na ang babae ay ang nawawalang 29 anyos na sales lady na inireport ng kanyang ama sa pulisya noong January 31. Inimbestigahan na ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at kung may nangyaring foul play sa insidente. Hipag ng car agent na itinuturong sangkot sa pagkamatay ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molendino at anak nito sumuko na. Narito ang report. Sumuko sa mga otoridad ang isang babaeng sangkot umano sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molendino at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Nakonsensya na po talaga ako at natatakot ako. Bakit po natagalan pa, ma'am? Kasi po sa sobrang takot ko po. Isinailalim ang sumukong babae sa interrogation ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Quezon City Police District. Naroon umano ang sumukong babae sa bahay ng pinangyarihan ng krimen. Kapatid siya ng dating pulis na asawa ng agent ng ibinebentang sasakyan ng biktima. 4 na suspect ang nasa kustodiya ng pulisya. Samantala, itinuturing ng Department of the Interior and Local Government na case closed na ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Molendino at anak niyang si John Ismael. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, pera ang isa sa mga nakikitang motibo sa pagpatay sa mag-ina. Pinag-interesan daw ng mag-asawang suspect ang perang pinagbentahan ng sasakyan ng inang biktima. Hindi raw ibinigay ng mag-asawa kay Diane ang pera at pinagbabaril na. Nadamay naman ang anak na si John Ismael. Ang mag-asawang suspect ay inaanak sa kasal ni Diane at kanyang mister. Person of interest pa rin si John Molendino na nasa kustodiya na ng PNP at iniimbestigahan para sa agarang pagpapakremate ng mga labi. Lumabas ding 3 taon na silang hiwalay ni Diane. Pinaghahanap pa ng pulisya ang baril na ginamit sa pagpatay kay Diane. Susuruin din ang cellphone ng mga biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Madaling araw nitong linggo nang masunog ang 3 bintana at pinto ng bahay ng mag-ina sa barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Nagising daw ang may-ari ng bahay at nakitang nasusunog ang bintana ng kanilang kwarto. Paglabas nila, tumamba din ang nasusunog na pinto ng kanilang bahay. Mabilis naman daw na naapula ang sunog sa tulong ng mga residente. Napansin daw ng may-ari ng bahay ang tila amoy na gasolina sa mga nasusunog na bintana. Inimbestigahan na ng BFP ang posibilidad na sinadya ang sunog at kung sino ang posibleng responsable rito. Inaalam pa rin natin kung ano yung sanhi ng sunog. Sinasabi ng iba ng tao doon ay sinadya daw. Nangulikta na rin po tayo ng mga ebidensya at papadala sa crime lab po. Para mas mapadali ang pag-check sa mga produkto kung lehitimo o legit ba ito, idinunsad ng Food and Drug Administration ang kanilang updated verification portal. Sa website na verification.fda.gov.ph, i-type lang o i-voice message ang pagkain, gamot, cosmetics at establisimento kung saan ito nabili. Lalabas na ang detalye ng produkto batay sa database ng FDA, gaya ng pangalan ng produkto, registration number at pangalan ng kumpanya. Layon daw ng platform na tulungan ng publiko na matiyak na aprobado ng mga otoridad ang mga ibinebentang gamot, pagkain at iba pang produkto.
Hindi sinkhole kundi butas ang nakita sa Camp 7 Cannon Road sa ibaba ng kalsada na bunsod ng pagmimina ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera. Naritong report. Madaling araw kahapon nang madiskubre ng mga motorista at residente ang butas sa bahaging ito ng Cannon Road sa Barangay Wabak, Baguio City. Muntik para mahulog dito ang isang sasakyan. Pero taliwas sa mga lumabas na impormasyon, nilinaw ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Cordillera na hindi sinkhole ang nakita kundi isang collapsed adit. Nakitaan din daw ng mga palatandaan ng pagguho o paglubog ng lupa ang mga kalapit na bahagi ng kalsada, kaya isinailalim ito sa karagdagang pagsusuri. Napo-form ang sinkhole through solution and dissolution of limestone. The area hindi naman ina-underlay ng limestone. Just below the road, there is an adit of small-scale mining activities. Ang nasabing adit, bunsod ng napabayaang minahan na ipinasara noong 2019. Agad na nilagyan ng police line ang lugar at pansamantalang isinara ang apektadong linya ng kalsada. Nagdulot ito ng trapiko, partikular sa mga sasakyang palabas ng Baguio City via Cannon Road. Ang rekomendasyon ng MGB, Sana i-backfill, lagyan ng fill yung binutas nila dati. agad namang sinimulan ng Department of Public Works and Highways Baguio City District Engineering Office ang embankment sa nasabing adit. Pinalawak ng ilang metro ang apektadong bahagi ng butas bago nilagyan ng graba at mga debris sa kabinuhusan ng semento. Ito raw ang unang collapse adit na nadiskubre ng MGB makalipas ang mahigit isang dekada. Nagpapatuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 3 araw na lang bago ang GMA Regional TV Bloodletting Day. Ibahagi ang inyong pagmamahal sa kapwa ngayong buwan ng mga puso. Inaanyayahan namin kayong makiisa at makipagbayanihan sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa iba't ibang lugar sa bansa sa Biyernes, February 6. Dito sa Pangasinan, gaganapin ang Bloodletting Day sa San Carlos Town Center Activity Area sa San Carlos City. Donate blood and save lives, mga kapuso. Sweet moments ng isang fur dad habang kayakap ang kanyang alagang aso na natutulog sa sahig, nakuha na ng video. Silipin sa report. Hindi si Mrs. kundi ang paborito niyang bunso na Labrador na si Jaja ang katabi ni Tatay Orlando Pakutan nang minsan malasing siya, dahilan upang kaaliwan ng mga netizens sa social media. Sa video ni US Cooper Alpha May Pakulan, makikita ang sweet moments ng kanyang tatay habang kayakap ang kanilang alagang aso sa sahig. Galing umano sa kanyang kaibigan si Tatay Orlando para magipag-inuman at dahil sa kalasingan niya pag-uwi, ay napahiga na lamang sa sahig at tinabihan ang kanyang paboritong bunso. Paglilinaw ni Pakulan, binigyan naman nila ng sapin ang kanyang tatay at halos 1 oras lamang siyang nakatulog sa sahig. Hindi naman ani nagselos ang kanyang nanay, bagkus binidyuhan pa niya ang kanyang asawa habang natutulog sa sahig katabi si Jaja. Kinagigiliwan din online ang isang Shih Tzu Maltese na fur baby ni US Cooper Maria Rovial Lakay dahil sa tila pagmamaneho nito ng isang toy car. Kwento ni US Cooper Maria, remote-controlled car ang sinasakyan ng fur baby na si Cooper. Tuwang-tuwa raw silang mag-asawa na tila nag-e-enjoy rin si Cooper habang sakay sa toy car. Pati rin daw si Cooper, halatang nag-enjoy rin sa pagsakay. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.